Iba talaga yung mga taong laking bukid kasi ilang kilometro na ang nilakad ninyo, malapit pa rin sa kanila. Magandang araw. Muli naman po tayong nagbabalik. Ngayong araw ay muli naman po nating makikita ang kakaibang lugar na ito. Dati daw po itong palaisdaan at ngayon ay abandonado na. Ngayon ay iikutin namin ang buong area na ito upang makita, upang maibalik sa dating ayos ang palaisdaan na ito. Kasama po namin ang aming guide na mangunguna sa amin para hindi kami maligaw sa aming pagsusurvey sa area na ito. Sa aking obserbasyon ay pwede pa siyang ibalik dahil may mga mangrove na ang area na ito at hindi na magtatanim pa. Ang kailangan na lang siguro dito, isaayos ang mga stockpile at para hindi na tumagos ang tubig sa kabila na fish pond. Maganda po ang lugar na ito dahil nakikita mo po ang mga bukid sa buong palibot at napakalinis po ng lugar. At samahan niyo po kami sa aming paglalakbay. Asig malubong ta? Video ka? Oh. Ha? Pasan ako sa mo. Medyo malaki po ang lupain ito. Siguro sa aking estimate ay aabot ng 5 hectares hanggang maikot po namin ang buong lugar na ito. Pero nakikita ko na lahat po kami ay nag-i-enjoy dahil sobrang linis po ang kanilang area. At hindi kami nangangamba sa mga ahas dahil napakalinis po ng area kung inyong makikita po dito. Di ka malubong bako diri no? Ha? Humok magayo? Tay no? Yan po ang aming guide, yung nakapula. Kaya tinatanong ko lagi kung safety ba dito yung backhoe kasi sa tingin ko ay hindi gaanong compress yung lupa upang daanan ng mabibigat na equipment. Kaya sinusurvey namin ang area kung saan pwedeng dumaan yung mga equipment upang isaayos ang lugar na ito. Makikita mo sa lugar mula dito sa amin ngayon ay yung mga nasirang dam at yung mga bukid na nakapalibot dito sa amin. Ayan po, maganda po talaga yung area nila. Buha, asa na pita kani? Ay kani? Di naman maklaro ni.
So tuloy na lang po tayo sa ating paglalakbay at siguro loloobin ng Diyos pagbalik namin dito ay may madala na kaming ekwipo upang magsaayos sa lugar na ito. Sa ngayon ay patuloy pa rin kaming nagsusurvey sa area na ito upang malaman natin kung ano talagang kailangang equipment na madala dito sa lugar na ito. Malapit na kami sa Nipaan. Ito yung ginagawa na bubong ng bahay. Marami sila dito at siguro hindi problemado yung mga tao dito sa kanilang mga bubong dahil ang daming nipa na nakapalibot din sa gagawing o i-develop na fish pond na ito. Bako. Kita saja, tersada naman na. Dili tamari dili. Dili to ada dia. Dili na. Oh, mesti tertadi lang. Ano na to dito sa? Adik sana ka ni pa. Kagi ka no? Tama mo maghumok. Daya ang bato na dia. Mo din yung bunga din. Ito pala yung bunga ng nipa. At ngayon lang ako nakakita ng ganito. Dito na kami ngayon dadaan sa gilid ng nipaan. So, malamig dito at sana wala kaming mga mapanganib na ahas na maaari namin makasalubong dahil sa nakikita ko po dito kami dadaan sa ilalim ng nipaan ng aming guide. Kaya wala akong magawa kundi ang sumunod sa kanila dahil ito po ang pinaka shortcut papunta po sa highway. Kaya sunod lang ako ng sunod sa kanila. Sir? Takabalo mo kwan? Malamig pala dito sa ilalim ng nipaan kaya sigurado may mga nagtatago dito na mga ahas. Bunga sa nipa. Dila, suot pa ba ya? Oh, sinda ko na si mo. Ay may bunga oh. Dara. Kung giibot ba? At nagbunot din ako ng isang puno ng nipa. Susubukan ko kung tutubo ito doon sa amin. Tanong na ko ni sir. Di ka ni sa mo ano? Uy. Di pa. Oh. Di maging bako, mana man. Basta ka pong ganun. Oh. At ngayon ay di na siguro kami makakaiwas dahil dito na kami sa damuhan dadaan. So, ganun pa man ay sunod lang ako ng sunod sa kanila dahil ito yung shortcut papunta sa highway. Ito na daw yung pinakamalapit na lugar na aming dadaanan upang makarating doon sa dulo. Ana lang ikaw mga guide. Oh. Isa mo na dia. Kaya basig na yung mga damage. Kato lang dapit sa Tangbog. Tangkol siya bugoy. kato lang yan ni boy. Oh. Dia lo dia ageng bako. Malapit na daw kami sa highway kaya laking pasasalamat ko dahil sa haba ng aming mga linakbay ay malapit na kami makarating sa highway. At ito, itinuturo ng aming guide kung saan posibleng dumaan yung mga equipment upang magsaayos yung palasdaan na aming sinurvey kanina. Kaya ito na kami. Malapit na daw kami sa highway, sabi ng aming guide. Ay, natin mo. Naway sa susunod po naming paglalakbay, ipakikita ko po sa iyo yung actual na pagsaayos ng palaisdaan na ito. At kung kaano siya kaganda hanggang sa matapos po ito. Nagis tubig. Kani? Tabang na. Oh. Mabuhay gid siya no? Oh. Pero wala sa tubigan, mamatay. Matay na. Mao ba? Dili mo na akong bako. Dire. Oh. Ana dito, duro kayo.
Iba talaga yung mga taong laking bukid kasi ilang kilometro na ang nilakad ninyo, malapit pa rin sa kanila. May mga kubo pala dito na magaganda sa gitna ng gubat. Kaya sa susunod po ng aming paglalakbay, nawain nyo po kaming samahan at maraming salamat po sa Diyos sa walang sawa ninyong pagsuporta.